Tayo po ay muling tinipon ng ating Panginoon upang sumamba, magpasalamat at magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Kaya po bago tayo po mag-start po sa ating service, inanyayahan ko lang po na buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 95 verses 1 to 7. Mga awit 95, 1 to 7. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, atin ngang handunga, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awitin may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakil at makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na din na Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan. Mga tupang kanyang inaalagaan. Tayo po ay yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw at sa pagkakataong ito na kami sama-samang sumasamba sa inyo. Thank you for your faithfulness, your love, and your presence in our lives. As we start this service, we invite you, Holy Spirit, to move in our hearts and lead us into true worship. Tanggalin niyo po ang anumang distraction at punuin niyo po kami ng kagalakan, kapayapaan at pananabik na muli kayong maranasan. We offer this time to you, Lord. Be glorified in our songs, our prayers, and in the message you will hear. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Amen. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat na may kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Amen. Ayan. Ngayon ay, nung nakaraan, ang season natin is tag-init. Ngayon, tag-ulan na. Medyo malamig. Diba? Ang hirap bumangon eh. Sa totoo lang, nahihirapan talaga ako bumangon. Na lalo na pag masarap may kayakap, di ba? Amen. Ayun nga, kagaya ng panahon natin, may kanya-kanyang season. May season ng tag-init, may season ng tag-ulan, di ba? Sa iba may snow. But dito sa atin, wala eh, no? Pwede kaya yun? Amen. Sa buhay din natin, may season din. Di ba? Minsan may season ng blessing. Ang sarap magpuri kay Lord pag may mga blessing. Lalo na kung may paldo-paldo yung bangko natin, di ba? Sarap, di ba? Tapos, smooth lahat yung mga nangyayari sa buhay. Pumasa ka sa exam. Lahat. Ang sarap magpuri. Paano naman kaya pag season of testing na? Nandiyan na yung trials, pagsubok. Ano pa ba yung ibang tawag dyan? Kaya pa ba natin magpuri kay Lord? Amen. Amen? Alam niyo po, sa kakantayin natin, ang sabi diyan, merong linya dun eh, na you give and take away, but still, my heart still to say, blessed be the Lord. Amen? Tanungin mo ay sarili mo, ang puso ko ba ay kayang banggitin sa gitna ng testing, blessed be the Lord. Amen? Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen? So, palakpakan po muna natin ulit ng Panginoon. Panginoon, na kahit na anumang pagdaanan namin, kahit anong testing man ang amin pong maranasan, because of your love, because of your goodness, because of your unchanging love sa amin, kayang-kaya namin malagpasan. Amen po ba? Amen. We will say, blessed be the name of the Lord today! Amen? Sabay-sabay po tayo. I-appreciate natin ang pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng itong awiting ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship
Lord. Still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. With the sun shining down on me. With the words all like it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, to the ring in the offering. Blessed be your name. Every blessing, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Once again, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah. We praise you, Lord. Alam niyo po, bago natin kantayin tong bridge, naalala ko lang, yung kwento ni Job, na sa isang buong araw, nawala lahat ng kanyang kabuhayan. Siya yung pinakamayaman sa lugar niya, pero isang itlap lang nawala. At hindi lang yan. Sa isang araw na yon, nawala din yung buong pamilya niya. Ang natira lang, asawa niya lang. Yung mga anak niya, namatay lahat. Pero ang pinakamagandang sinabi niya rito ang sabi niya, basahin ko na lang dito. The Lord gave, and the Lord has taken away. Ang pinakamaganda, blessed be the name of the Lord. Amen. Alam mo yan, na hindi ganun kadali, masakit, mawalan ng pamilya, mawalan ng kabuhayan, sa isang araw lang, sa isang idlap na wala lahat yun. Hindi madali yun. Kayo mga kapatid, hindi madali na meron tayong mga pinagdaraanan. Pero, ang nais ng Panginoon, na pwede natin sabihin, blessed be the name of the Lord. Amen? You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Once again, we give and take away. Come on! Come on, church! My heart will choose to say, Lord, blessed
praise you, Lord. Alam niyo po, may tanong lang po ako Kung tatanungin niyo ang iyong sarili, ano ba talaga ang tunay na hangad ng puso mo ngayon? Ano ba yung tunay na kailangan mo ngayon? Yung iba dyan, baka success in life, pera, success sa love life, success sa anumang klase ng makamundo. Hindi masama yan, but again, alam nyo, marami na akong nakitang tao na successful naman, pero parang may kulang sa kanila. Alam nyo kung sino? Sino lang ang pwedeng mag-satisfy sa kailangan mo ngayon? Si Jesus Christ. Sabi na ng kanta, one thing, one desire. Sabi niya rito, my one desire is to be where you are, Lord. Sabihin, yun talaga yung talagang hanap natin. Amen. Kasi pag nasa iyo si Lord, bumabagyo man sa labas at loob ng puso mo, may peace ka. Maniwala ka sa akin. Amen? Amen. Kantayin natin ang kantang to na may kasamang panalangin. Amen? Yes, Lord. Yes, Lord. We give you all Hallelujah, Lord. You gave it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to sing? How could I fail to see you are the love? 'Cause you are the love that rescued me. And all I am, come on church, is devoted to you. And all, how could I not be moved or deal with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing
be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be with you. Hallelujah. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Jesus. Is to be with you. Oh, Jesus. Pakinggan, Lord, ang aming panalangin. Na isa lang ang desire ng puso po namin, Lord. Is to be where you are, Lord. Lord, ikaw lamang makakapag-satisfy kung ano po yung kulang sa amin. This is the one thing we desire. Is to be where you are. To be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Minsan pa. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Pwede kayo naman. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Pwedeng minsan pa, para kay Lord. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Jesus.
namin, Panginoon. Because Lord, Ikaw lamang ang makakapag-satisfy sa lahat ng kulang sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ito po ang aming panalangin, Lord. Amen and amen. Tayo po ngayon ay dumako sa isa po sa mga sakramento ng ating pananampalataya. Sa ating pong pananampalatayang ebangheliko, bilang isang lokal na iglesia, may dalawa pong sakramento ang ating pananampalataya. The sacraments of our faith. Una ay ang banal na bautismo. Pangalawa ay ang Lord's Supper o banal na hapunan. Bago po ito ipamahagi ng ating pong mga gatekeepers or ushers at tanggapin bilang isa pong individual at bahagi ng iglesia, ay may mga munti po tayong mga paalala sa bawat isa. Na hindi po natin marapat ipagwalang bahala. Una, ang banal na hapunan ay para sa mga mananampalataya. Mga mananampalataya na kung saan ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanila pong buhay. Ibig sabihin, kung hindi pa po kayo na bautismuhan dito sa FCC Manila sa tubig, kayo po ay excuse. Ulitin ko po, sa mga hindi pa po na bautismuhan sa tubig dito sa Filipino Christian Church Manila, kayo po ay excuse sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, napakaganda pong pagkakataon po nito upang saliksikin ang ating mga sarili. Saliksikin at tignan ang ating pong estado ng ating relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa, mananampalataya man o hindi. Tandaan po natin na sa aklat ng Korinto, nung isinulat ito ni Apostol Pablo, ay merong pagkakahati-hati o pagkakabahabahagi. Sila po ay nagkakaroon ng tinatawag po na paksyon. Sila ay nagkakaroon ng kawalan ng pag-ibig at pagmamalasakit, na bago po nila tanggapin ang banal na hapunan, ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga elemento, ay sila po ay nagkakakanya-kanya, walang pagmamalasakitan, at sila po ay mga naglalasing o lango sa alak bago ito tanggapin. Kaya naman, marapat po natin pong seryosohin to, sapagkat kung tatanggapin po natin ito nang meron pong tinatawag po na issue sa ating puso, kawalan ng pagmamalasakit, pagkakabahabahagi, pagkakakampi-kampi, pagseselos, pagkainggit, pagkapuot, ang sabi ni Apostol Pablo, suriing mabuti ng bawat isa ang kanyang sarili, humingi ng kapatawaran sa Panginoon, sapagkat kung tatanggapin mo ito, na sa aking mga nabanggit ay iyong isinasagawa, ikaw ay nagkakaroon ng paghuhukom sa iyong sarili. Kaya po, ang sabi ni Apostol Pablo doon sa mga tumanggap sa aklat ng Korinto o sa iglesia sa Korinto, na tinatanggap nila ito ng hindi karapat-dapat. Anong ibig sabihin? Tinatanggap po nila ito ng meron po silang pamumuhay sa pagkakasala. Ang iba sa kanila ay namatay na, kinuha na ng Panginoon, at ang iba sa kanila ay masasakit o may mga pisikal na karamdaman.
Tandaan po natin na hindi po mga unbeliever o tagalabas sa iglesia ang kausap ni Pablo, kundi mga tagaloob ng iglesia, mga mananampalataya. Kaya naman, unang aking paalala, mumuli ko po itong uulitin. Kapag hindi ka pa po nabautismuhan sa tubig, ikaw po ay excuse dito sa FCC Manila. Pangalawa, kung ikaw po ay merong pong ongoing o nagpapatuloy na issue sa iyong puso na hindi pa nare-resolba, kagaya ng mga pagkakasala ko po na sinabi, ikaw po sa iyong sarili ay magpasya, huwag mo nang tumanggap. Sapagkat ang tumatanggap nito ng hindi karapat-dapat ay nagkakaroon ng kahatulan o paghukom sa Diyos. Pangatlo, bigyan po natin ng ilang sandali ang ating mga sarili upang personal na manalangin sa Diyos at magpakasaliksik upang hindi ipagsawalang bahala ang kaseryosohan at ang kasagraduhan ng elemento ng katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin ng individual. Bago po namin tanggapin, O Diyos, ang mga elemento ng iyong katawan at dugo, patuloy po naming mapagkumbabang hinihingi ang inyong paglilinis at pagpapatawad. Bilang mga mananampalataya, mayroon po kaming banal na spirito. Ipinagkaloob mo, O Diyos, ang mga kakayanan upang kami, Ama, ay makasunod sa iyong kalooban. Ang iyong habag, ang iyong pagpapatawad, ang iyong paglilinis ay maipagkaloob at maikawad niyo po sa amin. Hindi lang po ito paghingi ng tawad, kundi lubusang pagtalikod sa mga pagkakasala na hindi po karapat-dapat. Mga pagkakasalang kung tutusin ay tinubos, binayaran at nilinis na iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ibahagi na po natin ang mga elemento ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo.
tayo po'y dumako sa pagtanggap. Para po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, hawakan po natin. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa Panginoon, ang siyang itinagubilin ko sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkaloob ay kumuha ng tinapay, at pagkatapos nagpasalamat, pinagputol-putol na ito at sinabi, "Ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Tanggapin po natin. Gayon din naman, kumuha siya ng kopa at pagkatapos maghapunan ay sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom, sapagkat ito'y pag-alala sa akin, na tuwing kakain at kay tatanggap, pagpapahayag ito ng aking kamatayan at muling pagparito." Tanggapin po natin. Tayo po'y manalangin. Sino nga po ba kami, O Diyos, upang kami iyong tubusin? Sino nga po ba kami yung pagmalasakitan? Wala po kaming ibang karapat-dapat kundi ang kahatulan o kaparusahan ng aming pagkakasala. Subalit dahil lamang po sa inyong sukdulang biyaya at habag, kami ay nakakalapit at nakakatayo. Ni ang aming kaligtasan, O Yahweh, hindi namin gawa. Kami, nung tinawag mo, binuksan ang aming mga puso, binuhay ang aming patay na espiritu. Kami nga po ay naging mananampalataya, hindi dahil sa anumang mga gawa, kundi dahil sa iyong perfecto at sapat na ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siya namang aming lubusang sinampalatayanan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit at lupa, sukat na ikaliligtas namin, kundi ang iyong nag-iisang pangalan, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Inigay po ninyo, Ama, upang sa aming ikaliligtas. Kaya naman, Panginoon, marami pong salamat. Manatili po ang diwa nitong banal na hapunan, hindi lamang po bilang isang sakramento ng aming pananampalataya, kundi bilang pong pag-alala sa amin na mamuhay kami sa tunay na kahulugan po nito. Ang pagiging wangis ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin ng meron pong pagpapasalamat. Amen at Amen. Mga kapatid, tayo po'y dumako sa ating pong family focus of the week. Alam po ninyo, ang kinagandahan dito sa FCC Manila, whether you are present or not physically present, nakakatuwid ang panalangin. Amen? Ibig sabihin ng ating pananalangin sa ating pong mga kapamilya dito sa FCC Manila ay tumatagos dyan sa pader. Amen? Kaya naman, dahil ganyan po ang introduction po ni Pastor Mark, andyan po ba ang ating pong kapatid? Wala. Ayan na po, alam na this. Pag mga ganyan na mga linyahan ni Pastor Mark, alam nyo na. Amen? Mga kapatid, alalahanin po natin sa panalangin ng ating kapatid na si Nanay Elvira Razon. O Diyos, may akda ng pamilya at tunay, Panginoon, na ikaw ang nagtataguyod, nagmamalasakit, nagmamahal, at patuloy na ikaw ang kumikilos sa bawat isa. Sa buhay po, O Diyos, ni Nanay Elvira Razon, kasama ng kanyang buong sambahayan, patuloy, Panginoon, na igawad mo ang inyong pong habag, pag-ibig, at pagmamahal, upang sa gayon, O Diyos, ikaw ang tunay pong maranasan, mapuri, masamba, at maparangalan sa kanyang buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, amin pong ipinagkakatiwala siya sa inyo. Amen at Amen. Pakibukas po lang ating mga Bible po. Basahin po natin ang
Efeso 4:14 hanggang 16. Sa ngayon ay hindi tayo mananatiling mga bata na tinangay ng alon at dinadala ng kung anumang hangin ng aral sa pamamagitan ng daya at katusuhan ng mga tao sa kanilang panlinlang na para verse 15 sa halip sa pagsasabi ng katotohanan na may pag-ibig, dapat tayong lumago sa lahat ng bagay sa Kanya. Sa inyong ulo walang ibang kundi si Kristo. Verse 16, sa Kanya ang lahat ng mga bahagi ng katawan ay nagkakalapat at pinagbubuklod sa pamamagitan ng pagtulong sa bawat litid. Ang pagganap ng gawain ng bawat bahagi ay pagpapalaki sa katawan at pagpapalakas ng sariling sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat po sa pagkabasa salita ng Diyos. At maraming salamat po sa nagbasa ng ating scripture po sa umaga pong ito. Hello po sa inyo lahat. Pakita nga po ko ng mga magaganda nyo pong mga ngiti. Ayan. Yan, kitang-kita po ang bawat isa. Praise God po at jump pack po tayo ngayon. Praise God. At sa umaga pong ito ay, sabi nga po kanina ni Pastor Mark, pinagpapatuloy po natin yung ating tema sa taong pong ito. Na ano po yung tema po natin? Building up the body for Christ's glory. Baka po nakalimutan na natin kasi natapos na yung anniversary po eh. Minsan ganun po eh, di ba? Pagka tapos ng anniversary, nakakalimutan na. Kaya malaki na po yun nandyan sa harapan para lagi naaalala po. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ay i-ready po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pwede po tayong mag-cellphone basta ang nakabukas po dyan ay Bible. Hindi po Messenger, ha? Hindi po Facebook. Pag po kayo mag-i-scroll habang nagpipreach si Pastor. Ayan. So, buklatin po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 4. Yan po. Buklatin nyo lang po dyan. Ilagay nyo lang po dyan. Dahil ang topic po natin ngayon ay built up for more. Ayan. The goal of the church. Na matatagpuan po natin sa binasa po ng kapatid po natin na si Tito Marlon. Alam niyo po, nagtanong po ang mga may mga grupo po or Christian organization na nagtanong sa mga pastor. Marami po silang pastor na tinanong. Ang tanong po nila, ano sa tingin mo yung mga susi o yung mga factor kung bakit lumalago o kung bakit lumalalim ang isang iglesia? Bago ko po ilagay dyan, tatanungin ko po kayo, ano po sa tingin nyo yung mga factor or indicator na makikita natin na ang isang iglesia ay lumalago? Sige po, sagutin nyo po ako. Ang dami po. Transformation, dumadami. Ano po yung mga factor na makikita po natin na ang isang iglesia ay malago? O yan po ang tanong nila sa mga pastor na sinurvey po nila. Dito po meron pong 12 na parang key factor or indicator na ang isang iglesia malago. Alam niyo po ang una sa listahan, ito po ay in order. Ang una sa listahan ay Bible knowledge. Batahimik po kayo. Bible knowledge. Ibig sabihin po malalim sa kasulatan ng Panginoon. Malalim sa Word of God.
Bible knowledge. Kung tatanungin po tayo ngayon, ito basic na basic po sa mga 1 year na po dito sa church, 2 years, 3 years, sino po dito nakakabisado po ng Bible po natin? Yung 66 books ng Bible po natin. 39 sa Old Testament at 27 sa New Testament. Meron ba dito malakas yung loob magre-recite? meron daw. Maaring yung ilan po sa atin, hanggang ngayon, hinahanap po ang Deuteronomy sa New Testament. Buti na nga lang po, may mga cellphone na po, di ba? Sa cellphone, madali na lang, hanapin mo sa Bible app, Job, lalabas na po agad, di ba? Pati yung kung saan mong gustong chapter. Pero pagka yung hawak mo, yung mga hardbound na Bible, sino po may mga dalang hardbound na Bible? Pakitaas nga po yan, yung mga hardbound na Bible. Pag yan ang gamit mo, dapat expert ka talaga sa pagbuklat niyan. Pag sinabi ni Pastor na, Joshua chapter 1 verse 9. Alam mo kagad na nasa New Testament yun. Hindi, nasa Old Testament po. Tinetesting ko lang po kayo. Pangalawa daw po ay personal devotion. Masasabi daw po na ang isang church ay malago kapag ang bawat miyembro ay may personal devotion. Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, nag-devotion ka na ba? Sige po, tanungin nyo po. Yung katabi naman, ibalik nyo po yung tanong, nag-devotion ka na ba? At hindi po yan hindi po yan once a week. Everyday po yan. Ang devotion po ay personal and everyday. Pangatlo po, worship. When we say worship, we regularly participate in the worship services scheduled by the church. Pang-apat po yung witnessing. Pasensya na po, medyo inuubo-ubo pa. Ang isang church daw po, makikita mong lumalago pagka sila mismo po ay merong pagpapakita na ang kanilang buhay ay nasa Panginoon na. Anong ibig pong sabihin nito? Sinishare po nila yung gospel sa kapitbahay, sa kakilala, sa katrabaho, sa kaibigan, sa kapamilya. Panglima po, ano po yung panglima? Ministry. Ang goal po ng church, ito po ang goal ng church na walang member na nakaupo lang po tuwing Sunday. Though lahat naman po tayo nakaupo pag nakikinig ng sermon ng pastor, tama po ba? Pero ang ibig sabihin lang po nito, dapat po may ministry po tayo. It is a must. Alam niyo po kung bakit? Because God gave us spiritual gifts. Sabihin niyo nga po, spiritual gifts. Binigyan po tayo ng Panginoon ng regalo. Ang problema po sa atin mga kapatid, hindi po natin binubuksan yung regalong yun na ibinigay sa atin ng Panginoon. Meron kang gift sa music, may gift ka sa pagsasalita, may gift ka sa pagtuturo, may gift ka sa pag-a-usher. Pero ang problema po sa atin, hindi po natin ino-open yung box, yung gift na ibinigay ng Panginoon. Kaya po mamaya, ang alam ko po, meron po tayong discovering spiritual gifts. Maganda po yon. Malalaman natin kung ano ba talagang ministry natin sa loob ng church. Assessment po natin yan. Pang-anim po, missions. Ang church nyo ba, or ang church ba na kinabibilangan mo ay merong programa pagdating sa missions, pagdating sa pangangalap ng salita ng Diyos. Makikita daw po natin na ang isang iglesia ay lumalago kapag ang isang iglesia ay may missions and evangelism. Pang-pito po, tama po ba pang-pito na? Pang-pito po is giving. Ayan ang gustong-gusto po ng mga Kristiyano, tama po ba? Ang hina po. Sabi ko, gustong-gusto yun. Parang ayaw na ayaw po pag giving Sabi po dito, giving, members give an appropriate portion of their income to the local church. Pangwalo po, fellowship. Ayan po minsan ang nakakalungkot Tama po? Siguro sa mga head po dito ng mga ministries ng men's, women's, youth, biglang mawawala si sister ganito, women's fellowship, biglang may mga tumakas Ayan po yung sad reality, tama po ba?
And that is part of the ministry, mga kapatid. That is the sad reality. But then again, kailangan po natin yung fellowship. Mga kapatid, pang-siyam po, at sa tingin ko ito yung mahirap. Distinctive lifestyle. Ano po? Ano pong ibig sabihin nito? Yung iba yung galaw mo sa mga taong nakakasalamuha mo. Kung sa bahay nyo, kung sa mga kapitbahay mo, nagsisipagmaritesan, wala pa po akong sinasabi, nagre-react na po kayo, guilty as charged. Kumbaga, hindi ka medyo buksan mo nga yung bintana ng konti, anak. Hindi ko masyado marinig yung sinasabi nung kumari ko eh. Hindi po ganon. Hindi po distinctive lifestyle po yun. Pagka sinabi po natin distinctive lifestyle, may uniqueness sa atin na nakikita po ng ibang mga tao. And then number 10, attitude toward religion. Ang attitude mo, ang mindset mo, when it comes to religion, hindi siya parang by works. Hindi siya parang ginagawa mo yung isang bagay, nag-church ka, may ginagawa ka sa loob ng church, dahil yun yung paraan mo para maligtas. Hindi po. Yun yung paraan mo para maglingkod at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Pang-11 po ay social service. Ito po yung mga outside na ng church. Nakita nyo po kung paano siya from inside, papunta pong outside. Kumbaga inside out po siya eh. Nakita nyo po, social service, ito yung pagtulong po ng iglesia sa mga mahihirap, mga na delubyo, kumbaga yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga ganyan po. At yung panghuli po ay social justice o yung pagkakaroon ng stand ng church pagdating po sa mga tinatawag na socio-political na kinakaharap ng bansa. Sabi po ng mga sinurvey po ng mga pastors, ito daw po yung makikita mo sa isang iglesyang malago. At una po sa lahat ay Bible knowledge. Tignan po natin, number 1. Sabi po dito, we are built up to be matured in Christ. Babasahin ko po muli. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kung makikita po natin dito, ang karakter po ng isang hindi matured na Kristiyano o tagasunod ng Panginoon ay ano daw po? Yung nakalinya? Madaling matangay. Easily swayed. Madali pong matangay. Nag-joke lang ng konti yung pastor, nagsabi lang ng konting palabok yung pastor, ay naniwala na po agad. Madali pong matangay. At ano daw po, hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Marami po ngayon na mga nakatayo sa harapan, katulad po namin, kaya mahirap pong tumayo sa harapan, marami po ngayon ang nagtuturo ng mali. May mga nagtuturo dyan na hindi Diyos si Kristo, may mga nagtuturo po dyan na sila si Kristo, at may mga nagtuturo po dyan na tao lang si Kristo. Nakikita niyo po yung mga differences? At kung ikaw ay hindi matured na Kristiyano, hindi ka matured sa salita ng Diyos, ano po yung unang factor kanina? Bible knowledge. Pag wala po tayong ganon, ano po yung karakteristik ng isang hindi matured or immature? Madaling matangay. Ang isang mangingisda po, pagka hindi po yan aral or eksperyensyado sa dagat, pag humampas ang alon, sabay po siya sa alon. Tama po ba? Kumbaga, hindi niya alam gagawin niya, magpapanik siya, madaling matangay. Sabi po dito, mahalaga yung equipping the saints. Sabi niyo nga po, equipping. Pag sinabing equipping, inihahanda po tayo. Tinitrain po tayo. Kaya po, tandaan po natin, part ng Sunday worship service po natin, ang adult and youth class. Uulitin ko po, part ng ating Sunday worship service, ang adult and youth class.
Kaya po sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang tatakas. Huwag po tayo tatakas. Sayang naman po yung inihanda ng mga teachers po natin, ng mga lecturers po natin. Baka ngayon pa lang po, nag-iisip na tayo, paano kaya ako makapag-excuse kay pastor? Sabihin ko yung sinaing ko na ano na, naiwan ko. Kailangan po tayo ay equip para pong sundalong sasabak sa gera. Kasi pag hindi po tayo equip, pag nilapag po tayo sa battlefield, ano pong unang mangyari? Tayo po ang unang mamamatay. Tama po ba? Sabi po dito, kaya po tayo tinitrain, kaya po naglalagay ng oras ang church para tayo ay maturuan, para po ma-identify natin kung sino yung mga huwad, yung mga false teachers, yung mga nanloloko lang. Madi-differentiate mo. Pagka nakinig ka ngayon, lalo na pag sa Facebook mo, marami nang lumalabas dyan, di ba? Sa mga reels, sa mga video or sa TikTok na mga preaching kuno. Pero yung iba yung teaching po nila. Pangalawa, to be planted firmly on the foundation of God's Word. And pangatlo, those who do not mature are targets of deceivers. Alam niyo po, yung unang tinatarget ng mga false teachers, yung mga hindi malalim sa salita ng Panginoon. Kaya po maraming naloloko po ngayon. At kaya po maraming yumayaman po na mga pastor kuno. Kaya po, pastor kuno. Dahil po, kumbaga po, ginagatasan po nila yung iglesia. Ayun po yung nakakalungkot. Sabi po dito, know and live the truth. Hindi lang pwedeng alam mo yung katotohanan, dapat po isinasapamuhay din po natin yung katotohanan. Tama po ba? Amen? Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, for this reason we also thank God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth. The word of God which also effectively works in you who believe. Ang isang matured na Kristiyano, open arms niya pong wini-welcome ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Open arms niyang wini-welcome ang mga pagtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi yung pagka nag-preach na si pastor, nagsasalita na sa harapan, ikaw pa yung unang natutulog. Ikaw pa yung unang nakapikit. Di ba po? Sabi po dito, right doctrine plus right practice equals right living. Ulitin po natin. Right doctrine plus right practice equals hindi po pwedeng magkaroon ka ng tamang pamumuhay kung yung ina-apply mo naman ay maling katuruan. Tama po ba? Kaya magsisimula po sa tamang katuruan, sa tamang emosyon, sa tamang aplikasyon, at sa tamang pamumuhay. Ganun po ang formula po niyan. Kaya po, dapat po tayo, mga kapatid, magkaroon po tayo ng tinatawag na iisang pag-iisip. Having the same mind. At paano po natin ma-achieve yung having the same mind? Pag meron lang po tayong iisang katotohanan. Paano po pagka magkakaiba po tayo ng katotohanan dito? Paano po pagka magkakaiba po tayo ng Bible? Natingin nyo po, pagka, tama po yan, division. Pagka nag-away po, o kaya pagka nagkaroon ng division, ano pong mangyayari? May sarili siyang truth, may sarili tong truth, may ibang truth naman doon. Nagkakaroon po ng clash. Kasi iba-iba po yung pamantayan po natin. But if our standard is the Bible alone, hindi po tayo maliligaw. Kaya po dapat ang ating pong sinusunod lamang ay ang Biblia. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, I appeal to you, brothers and sisters, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another. Ano pong sabi? All of you agree with one another. Magkasundo daw po ang bawat isa. Sa tingin niyo po, paano tayo magkakasundo? Iba-iba po tayo ng kinalakihan. Tama po ba? Iba-iba po tayo ng personality. Iba-iba po tayo ng parang kung paano tayo matrigger. Tama po? Pero paano po tayo magkakaroon ng same mind and judgment
Paano po tayo mag-agree with one another? Ano po yung factor or uniting factor? Si Jesus po. Ang Bible po. Ang banal na Espiritu. Naalala po ba natin yung 7 ones? Yung one God, one Spirit, one body, one hope, one baptism, one Lord, one God and Father of all. Sabi po dito, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Magiging united po tayo in mind and in thought in our hearts, mga kapatid, once na ang manguna po sa ating mga buhay ay ang banal na kasulatan ng Panginoon lang. Wala na pong iba. Bakit po, mga kapatid? Ang isang matured na Kristiyano, marami na pong pinagdaanan yan. Sa mga matatagal na rin po dito, sa pananampalataya. Tama po ba? Ang isang matured na Kristiyano, marami na pong pinagdaanan yan. Marami nang nadaan ng iba't ibang klaseng mga tao po yan. Pero makita nyo po hanggang ngayon, nakatayo pa rin po sila. Amen po? Nakatindig pa rin po sa salita ng Panginoon. Why? Because ang kanilang buhay ay nasa salita ng Diyos. Alam nyo po, tayong mga tao, we human beings, we grow, o tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng pag-strive, pag-work, and through stretching daw po. Yung sa mga nag-gym po dito, o sabihin, yung mga nag-try na po mag-gym, dyan, kaya mag-walking, mag-search sa YouTube, para daw po magka-muscle, correct me if I'm wrong, para daw po magka-muscle, ang nangyayari po pala, ay paulit-ulit na natitear, o napupunit yung muscle, para mag-create po siya ng mas matibay na muscle. Ganon daw po pala yun. Ini-strain mo yung muscle mo para mas tumibay siya sa susunod na magbubuhat ka, sa susunod na tatakbo ka o maglalakad ka. So, mas lalo po siyang tumitibay through stretching and straining. Sa ating pong buhay, mga kapatid, nagmamature po ang isang Kristiyano o tumitibay sa pamamagitan po ng mga challenges. Yan po yung straining and stretching ng Panginoon sa atin. Ini-stretch po yung faith po natin. The human nature needs problem more than solution. Sabi po nila, eto po hindi Kristiyano sabi ng iba or sabi ng pag-aaral ang isang tao daw, mas kailangan niya ng maraming problema. Agree po ba kayo doon? Baka walang mag-agree po dito, problema, ayoko niyan. Ayoko niyan, problema. Ilalayuan ko nga yan Pero sabi po ng siyensya, ayan po ang problema daw po ay nakakatulong sa atin upang tayo po ay mas lalong tumibay. So tama po yung Bible. Tama po? Sabi po dito, bakit sa tingin po natin, nagpe-pray tayo, pero hindi natutupad? Tama po? O kaya, sinasabi natin, o kaya, ang turing natin sa prayer, na parang magmamagic si Lord, bigla yung susulpot yung prayer mo. O yung pinagpe-pray mo. Hindi po ganun ang prayer. Mga kapatid, hindi po ganun ang prayer na parang magmamagic ang Panginoon. Nag-pray ka ng wisdom. O kaya, ito na lang po nag-pray ka ng patience kay Lord. Lord, give me more patience. Tama po ba? May mga nagpe-pray po ba ng give me more patience? Siyempre, ang ibibigay ni Lord sa'yo, hindi ang magic na may patience ka na agad. Ang ibibigay sa'yo, yung sakit ng ulo. Tama po? Bibigyan ka ng sakit ng ulo. Hindi ko po sinasabing yung katabi nyo po yan, bibigyan ka para mas, mas tumibay ka. Tama po ba? Amen po ba? Kaya pag nag-pray po tayo, mag-ingat-ingat po tayo sa prayer. Mag-ingat-ingat po tayo sa prayer. Pag sinabing, Lord, alisin mo ako sa comfort zone ko. Naku po, mag-ready ka na. Aalisin ka talaga ni Lord sa comfort zone mo. Tama po ba? Ingat-ingat po sa prayer. Sabi po dito,
ang isa daw po sa mga matured pagdating sa kanyang faith sa Diyos, ay walang iba kundi si Job. Kung titignan po natin, ang ganda nga po, connected halos yung sinabi po ni Elder Mark kanina sa worship leading. Sabi po ni Abraham Heschel, faith like Job's cannot be shaken because it is the result of having been shaken. So hindi na naaalog yung faith ni Job kasi naalog na. Ganun po kasimple. Kumbaga napatunayan niya na yung kanyang pananampalataya ay para sa Diyos, ay tunay para sa Diyos. Kasi naalog na eh. Kaya wag po tayong matakot pag tayo'y inaalog ng Panginoon. Bakit? Alam niyo po ang kasunod? Maturity. Alam niyo po ang kasunod? Growth. Alam niyo po ang kasunod? Spiritual discipline. Kaya wag po tayong matakot pag medyo nag-shaken yung life po natin, medyo inaalog ng Panginoon. Ibig sabihin, may ginagawa po siya sa atin. Amen? Ganun po dapat tayo tumingin. Kaya kapag katulad po sa church po natin, dito po sa konteksto ng Ephesians, inaalog po yung church eh. Saan po inalog? Sa mga false teachings. At kapag ikaw dyan bumitaw, talo ka. Pero kapag ikaw dyan nagpatuloy sa pagkakilala sa Panginoon, we will be victorious, mga kapatid. Pangalawa po, we are built up to speak the truth in love. Ito po yung mahirap. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Dalawang bagay po, two things. In speaking the truth. Unang bagay daw po, kung paano tayo makitungo sa mga kapatid po natin sa pananampalataya. Pangalawang bagay daw po, kung paano makitungo ang mga leaders or ang buong iglesia sa mga false teachers, sa mga nagtuturo ng mali. Ayan po ang mahirap. Paano po pag may tumayo sa harapan po natin na invite na iba po sa ating pananampalataya, paano nakalusot po yun, di ba? Paano nangyari yun? Pero kunyari nga po, situational, nangyari po yun. Ano ang gagawin ng mga leaders para i-rebuke yung taong yun? I-correct with love yung taong yun. Ayun po yung mahirap. So, dalawang bagay po ang pag-i-speak the truth in love. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, a church that is only united in itself but not united to Christ is no living church at all. Tama po ba? Amen po ba? Kung tayo po ay united with each other at hindi united kay Kristo, baka isa lang po tayong organization. Hindi po tayo church. Tama po? Kaya ang tanong po natin, paano natin masasabi yung katotohanan na may pag-ibig kung tayo po ay in the first place hindi mature? Tama po ba? Mahirap pong sabihin yun. Bakit? Kung ano yung sasabihin mo, kala kinakaaway ka kagad. Kasi hindi ka pa matured eh. Hindi mo pa alam kung paano i-approach ng tama yung tao. Tama po? Hindi mo pa alam kung paano i-construct yung mga sasabihin mo. Kaya nga ang unang tanong, am I growing in Christ likeness? Pangalawa po, am I more like Christ today than I was last month, last year, and last decade? And does the fruit of the Spirit translate into loving action in my life and mimic the love of Christ? Kapag po ang iglesia, ito po, beware, kapag ang iglesia nakakonect lang kay pastor, nakakonect lang sa leaders, asahan nyo po, maaaring mawala o mabuwag ang iglesyang yan. Sa tingin niyo po bakit? Pag umalis po yung pastor, ano po mangyari? Alisan na po yan. Tama po ba? Mawawala na po yan. Tama po? Kasi connected ka kay pastor, hindi kay Lord. Pero kung connected ka kay Lord, kahit mawala po yung leader sa harapan, kahit mawala po yung pastor,
magpapatuloy ka. Amen po? Kasi connected ka kay Lord. Sabi po dito, when we speak the truth in love, we are loving the church. Sabihin nyo nga po, loving the church. Ayan. Loving the church. Ang dali pong sabihin yung love po, no? Kaya yung love, 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 tayo magmahalan. Kanta po yan eh. Madali pong sabihin yan eh. Madaling sabihin, I love you. Tama po ba? Pero mabigat po yung words po na iyon. If we love the church, be willing to be part of the solution. Huwag po tayong parte ng sakit ng ulo ni Pastor Mark. Tama po? Huwag po tayong maging, thank you po, maging part ng sakit ng ulo. Maging part po tayo ng solution. Pangalawa po, be willing to take the time and effort to help that person through their time of temptation. Maging safe refuge po tayo. Na maging safe space po tayo or place na mga kapatid po natin sa pananampalataya. Hindi yung makikita ka pa lang, gusto mag-share nung kapamilya mo. Kay Lord, makikita ka pa lang, parang bad trip ka na kagad. Di ba po? Parang mahirap ka nang kausapin. Tama po? Ayun, ang hirap po, di ba? Ikaw pala yung iniisip niya na baka makatulong si brother ganito, si sister ganyan, si elder ganito. Nung nakita ka, parang may pinagdadaanan din siya, di na nga lang ako mag-share. Di ba po? Be willing to take the time. Alam niyo po, sa mga nakapagbasa dito ng gospel, sino po nakakaalam dito ng time na hinugasan ng Panginoon yung paa ng mga apostol? Siguro ang ibang tao po yun, nakita niya madumi yung paa ng mga apostol. Ay, ang dudumi ng paa niya, maghugas kayo ng mga paa niyo. Baka yung iba, ganun po, no? Pero siya po, anong ginawa niya po? Hinugasan niya yung paa. And in their custom, sa kanila pong tradition, gawain po yun ng isang alipin. Isa sa mga pinakamababang gawain. Pero ano pong sabi ng Panginoon sa Lucas? He came to serve and not to be served. At tayo rin po, mga kapatid, when we say we love the church and when we say we want to speak the truth in love, we show it by action, mga kapatid. So application po, speak the truth but do so in love, for Jesus never gives us truth without love and never hides the truth in the name of love. Kung talagang mahal mo, sasabihin mo ang katotohanan. Hindi mo ikukubli. Tama po ba? May mga nagsasabi, kaya ako tinago dahil mahal ko siya, ayoko siyang masaktan. May mga ganyan po linyahan, tama? Mali po yun, mga kapatid. Kung talagang mahal mo ang isang tao, pag may nakita kang pagkakamali niya, i-rebuke mo, i-correct mo. Para yun sa ikabubuti niya rin, mga kapatid. And lastly, ayan na po, lastly, pangatlo, nagising po nagising po yung mga natutulog na't nakanganga. We are built up to serve the body of Christ. Sabihin nyo nga po, serve. Mag-serve po tayo. Sabi po dito, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay ano daw po? Pinag-uugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Sino po, siguro sa mga kalalakihan, natry na po dito mag-basketball. Nakita na po kayo ng habang naglalaro po kayo, may na-injured. May kumalas yung buto dito sa shoulder na dislocate. Nakita na po ako niyan eh. Kala ko nadapa lang. Yun, lupay-pay na po pala yung yung dito niya. Tapos may one time po, ito makwento ko lang po side note lang po. Last 2023 ba, Sister Ana? Alam ko pa, last 2023, na-accident po si Ana kasi po siya sumakay po siya ng angkas, bandang Dimasalang na yun. Bandang Dimasalang po, lumiko po yung motor na sinasakyan niya.
may lumiko din po pakanan na alam nyo po yung parang lagayan ng mga gulay sa palengke, parang sidecar po na may mga gulay-gulay. Di ba malalaki po yun? Mga parang kolong-kolong po. Nabangga po yung paa ni Ana, ay yung hita po. Yun, nabangga po. So, punta po kami kagad dun sa may, saan po ba? Banawi. Yung orthopedic po. Mahirap, doon po sa orthopedic, ano po yung mga cases po doon? Buto po, tama? Mga disjointed na buto, disconnected. May isa po kaming nakita doon, sobrang takot po ni Ana, kasi mano-mano po sa harapan namin. Mano-mano, yung dito po, sabi po nung doktor, sabi niya, Tay, wag mong labanan ha, sunod ka lang sa akin. Tapos bigla pong ginanon, sabi nung tatay, umaray eh. Kasi ang sobrang sakit po. Kinakabahan po si Ana, baka ganun din daw po siya. Pero hindi naman po siya ginanon kasi wala naman po nakitang fracture. Pero ano pong punto ko? Hindi po sinakwento ko lang ha. Ang punto ko po mga kapatid, kapag ka yung disjointed na part ng body, na part ng katawan, masakit po yun. At hindi magpa-function po yun. Tama? Ano pong sabi dito? Buong katawan ay pinag-uugnay, connected. Kapag disconnected, aaray ka talaga. Tama po? Masasaktan ka talaga. Dysfunctional, hindi magpa-function. Tama po ba? O, imagine niyo po yung church. Parang isang katawang bali-bali. Magpa-function po, hindi. Kailangan papuntahin sa Banawi po, no? Nagigets niyo po yung point po natin, mga kapatid? We need to be connected. At paano po tayo magiging connected kung hindi po natin alam yung role po natin? Amen? Hindi mo pala alam na kamay ka. Tama po? Kaya mamaya po, ayan, pinagin ko po ulit, mamaya po may discovering spiritual gifts po tayo. Diyan natin malalaman, ano ba yung gift natin? At doon po tayo mag-function sa gifting po na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen po? Kaya po mamaya, wala pong aalis. Dahil may joint Sunday adult and youth class po tayo. Sabi po dito, effectively working, connected. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, and though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Nakita na po ba kayo ng mga malalakihang lubid? Ano po yun eh? Group of mga threefold cords po yun. Threefold cords, binalot sa threefold cord, binalot sa threefold cord, kaya po naging yung mga malalakihan po mga lubid. Yun po yung mga matitibay. Yun po yung mga, kung ano nyo po, mga ginagamit sa paghila ng sa Nazareno, yun po yung mga gamit, yung matatabang lubid. At ganun daw po dapat tayo, yung kagaya po ng lubid na magkakasama. Ganon daw po. At pangalawa, hindi lang, ilan na po yung example natin? Una, yung katawan. Pangalawa po, lubid. Pangatlo daw po, the church is knitted together. Pinaghabi-habi, pinag-ugnay-ugnay, pinagsama-sama. Kumbaga, ginanchilyo po. Sino po dito marunong mag-ganchilyo? Ang mga marunong po ganchilyo. Uy, grabe naman po kayo na mga matatanda. Meron din naman po yatang may mga mahilig dyan ng mga kabataan. Opo, dati po tinuturo po yan, di ba? Pati yung mga pagbuburda sa HE, nasa TLE naman yung mga electrical, pinagawa ka ng bangko, di ba? Yung mga ganyan. Pero dito po, ganchilyo, pinaghabi or pinagsama-sama, pinag-ugnay-ugnay. Tama po ba? Connected. The metaphor of knitting conveys a sense of intricate design. Ang dami pong nagagawa dyan, di ba? Nakagawa ng bonnet, nakagawa ng balabal, may mga nakagawa pa nga po ng mga teddy bear eh. Tama po ba? Sabi po dito, purposeful connection and the idea that individuals are not just randomly assembled but carefully crafted by God.
tayo po, we are carefully crafted by God. And in the context of the church, being knit together, tayo po ay pinagsama-sama. Pinagka-connect-connecta. Ibig sabihin, lahat po tayo dito may value. Merong part, merong role, may magagawa. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may magagawa ka. Mamaya malalaman natin kung ano yung magagawa po ng bawat isa. So, ano po ang bottom line, mga kapatid? Use your spiritual gift. Di ba po? Sa dami po ng sinabi po natin, sa dami po ng sinabi last Sunday, sa dami po ng ipinakita, ang bottom line po ni Pablo, gamitin mo yung gift na ibinigay sa iyo. Amen? Gamitin mo yung kaloob mo. Ang dami pong sinabi ni Pablo dahil sa tingin ko po makukulit po talaga ang mga members ng church. Mula noon hanggang ngayon, may mga tumatakas sa kanilang responsibility and roles sa loob po ng church. Pero kahit anong gawing takbo po natin, hindi po natin matatakasan ang panawagan ng Diyos sa ating pong mga buhay. May calling po tayo, mga kapatid. Ang problema po sa atin, matagal na po nating tinatakbuhan, tinatakasan. Kaya, this is the right time to use our spiritual gift. Alam niyo po, merong mga practice, dati po practice, pagka may namamatay na isang tao, ang ginagawa po nila, naglalagay ng hourglass, alam niyo po yung hourglass, may sand sa loob, doon sa coffin, sa kabaong nung namatay. And sabi daw po nila, it is to signify that their time had run out. Pero sa isip ko po, useless. Bakit po? Hindi naman na po nila makikita yun eh. Tama po? Useless. Ibigay mo yan sa sa buhay na tao. Di ba, sa taong buhay? Baka hindi magmadali yan. Kumbaga, pag alam mo kung kailan ka, ito po pag alam mo kung kailan ka mamamatay, anong gagawin mo? Dalawa po yan ang gagawin mo. Pag alam mo matagal pa, ang nature ng tao, matagal pa naman eh. Papakasaya muna ako. Tama po? Pero paano pag alam mong 1 week ka na lang? Aayusin mo na lahat, kakausapin mo na lahat ng nakagalit mo. Di ba? You will make peace. Tama po ba? Kaya po, let us value the time that we have, just like a person who is about to die anytime, doing the best that we can para po sa ating Panginoon. Pag ganun po yung mindset po natin, alam nyo po, ay magagamit po natin ng maayos yung ating mga gifts. At nais ko pong magtapos sa isang kwento. May pinapanood po ako nung this week lang. Nanonood po ako ng mga ibon. Yan, mga ibon. At isa po sa mga na-browse ko, ito pong Canada or Canadian geese or goose. Goose pagka isa lang, geese pagka flock na siya. Itong Canada geese. Sa ano po yan? Sa Tagalog, gansa. Hindi po yan mga mga duck, mga bibe. Mga magkakaparehas po sila, swan, goose, duck, kasi sila mga parang water birds. So pwede sa tubig. Pero itong gansa, bakit ko po ito sinishare po sa bawat isa? Tuwing dahil sa Canada malamig, tuwing malamig po yung season sa Canada, ang ginagawa po nila, hindi nila kaya yung lamig, nagmamigrate po sila sa ibang lugar. So they will travel 6,000 kilometers hanggang sa southern part ng USA, hanggang Mexico, ganito ganyan, para makahanap ng warmer climate. At hindi po madali yung kanilang paglalakbay. Sa kanila pong paglalakbay, ang ginagawa po nila, meron pong 3 bahagi. Ayan po parang na rin ako parang si Kuya Kim 3 bahagi po yun. Yung unang bahagi po, yun po yung mga leader. Ando po yung mga leader. Pati
sa likuran, may mga leader din po doon. Tapos yung doon sa gitna, andun po yung mga member ng flock po nila. Dito sa unahan, yung mga leader, naka V-shape po sila. Pag lumilipad po sila, naka V-shape, tapos kumpulan dito yung mga yung mga ibang members nung flock po nila, pero mga magka-agrupo pa rin po yan. And then, meron pong nasa likod. Kapag yung pinaka nasa unahan ng V-shape na leader, napagod, papalitan po siya. Pero, ganun pa rin po yung formation po nila, hindi mawawala. Hindi maaalis. Meron pa rin po nagdadirect. Pangalawa po, pagka sila po ay lumilipad, kailangan po magkakasama po sila. Bakit? Mas malayo po yung nararating po ng mga gansa po na ito kapag sama-sama po silang lumilipad. Bakit po? Lumiliit daw po yung air resistance. So yung iba nakakalipad ng mas banayad. Hindi nahihirapan lumipad kasi nawawala yung air resistance. So nakakalipad sila sa isang araw ng mga mahigit kumulang 3,000 kilometers. Kumbaga kalahati nung journey po nila nagawa na nila sa isang araw pa lamang. Ganon po sila ganon po sila kalulupit magtulungan. Pangatlo po, eto po, kapag daw po may nasugatan during their journey, pag may nasugatan po, edi hindi makalipad, tama po ba? Baka sa atin po, iwan ka na. Iwan ka na. Isa ka lang naman eh. Sa kanila pong gagawin po nila, may dalawa pong sasama. Doon sa gansa po na yon, bababa po sila, hihintayin po nila yung gansang yon na mag-heal. Tapos, saka po sila susunod dun sa flock. Grabe po, no? Mga hayop po ito. Baka Christian din sila. Ito naman po, yung mga nasa likod. Mga nasa rear. Ito po mga nasa rear, ang trabaho po nila, taga-signal. Di ko po alam kung paano po yung signal nila. Pero sumisignal po yan. Signal sila, okay na kami dito, okay na yung Parang may communication daw po sila. Honking daw po ang tawag po nila doon. So, sisignal po sila, kompleto, parang may head count. Sisignal po sila, may bumaba doon kasi may nasugatan. So, alam po nung nasa harapan na okay yung buong flock. Kasi merong mga, kumbaga, nag-observe sa likuran. May mga nakakita ng condition ng flock. Sila yung pinaka nakakakita ng condition. So, i-relay nila sa mga leader sa harapan. Kasi hindi naman makikita ng mga leader, tama po ba? Hindi lang makikita kasi ang focus po nila, dalhin doon sa destination yung flock. Ang focus po ng mga nasa likod, i-make sure na lahat sila makakapunta sa destination. At yung focus po ng ibang mga leader ay ma-make sure na yung mga nasugatan ay naaalagaan po nila. Grabe po, di ba? Parang church. Amen? Nawa po ganun yung design ng church. It is, alam niyo po nakita ko doon, natural instinct po nila yun. Hayop po yung mga ibon eh. They work on their instinct. So, natural po sa kanila na gawin yun. Sa atin po mga kapatid, dapat sa church natural po natin ginagawa yung working together, caring for one another, loving one another because we are connected with one another. Amen po? Amen. Ganun po yung illustration po natin para maintindihan po natin na kapag may nasugatan, may kasama ka. Yung mga leader, may kasama. Yung mga nasa likod at nag-observe, mga elder, may kasama. Lahat po tayo dito magkakasama. And our journey, yung eternal destination po natin, ay walang iba kundi yung heaven, the kingdom of God. At habang wala pa po tayo doon, nandun po tayo sa journey. And we need to do our part. Hindi po pwedeng gawin nung nandun sa harapan, nung nagtitake charge, na siya pa yung mag-ano po. Tama? Siya pa yung may nakita siyang nasugatan, siya pa yung bababa. May gagawa po nun na iba. Tama po ba?
Paano po pag ginawa lahat nung nandun? Pagod po yun. Siya pa yung nag-honk, siya pa yung nagsisignal, siya pa yung bababa. Hindi na po sila makakarating sa destination nila. But if they work together, mabilis po sila makakarating doon sa goal po nila. Amen po ba? And that's our example for this morning, mga kapatid. That is a call to challenge us, mga kapatid. A call to challenge. Ano po yung mga hakbang na ginagawa natin para ma-improve yung unity ng ating pong iglesia? Isipin po natin, ano yung mai-contribute ko para mas lalo pang lumago ang FCC Manila? Na hindi lang matapos sa generation na ito yung impact po natin, kundi it will last for 2, 3, or more generations po, mga kapatid. Dapat ganun po yung iniisip po natin. Kasi tatanda po tayo tama po ba? Lilipas po tayo. At yung iiwanan po natin, parang kanta po yun At ang iiwanan po natin, yung legacy po, nung generation po natin. Ano yung maiambag po natin sa next generation ng mga believers po dito sa FCC Manila? Sa mga katulad po ni Sean, di ba po? Sa mga katulad po ng mga kabataan po dito, ano po yung iiwan po natin sa kanila na legacy? What are the steps that we can take to improve the unity of the church? Tayo pong lahat ay tumayo. At ang ating pong pagtayo ay tanda ng ating ng ating conviction na, Lord, this time, this moment, Panginoon, ako po ay maglilingkod sa iyo. Isipin po natin, personally, ano yung step na maibibigay po natin sa loob ng iglesia na maiko-contribute po natin para mas lalo pa pong ma-improve yung unity po ng ating church. As we sing this song, yes, our desire is to be with Jesus, to be with God. Ayun po yung eternal na ating place, ating condition, mga kapatid. But habang tayo po ay nasa journey, katulad po ng mga gansa kanina, ano po yung gagawin po natin para lahat po tayo doon ay safe na makarating? We all have our part, mga kapatid. Kaya naman po, as we sing this song, we sing it with an anticipation na, Lord, I will do kung ano yung gusto mong ipagawa sa akin sa iglesia po ito. You give it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, dear, with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever.
We are here, Lord God, because we are connected with one another. Because we are connected to you, Panginoon. And as people of grace, as one body, as the bride, Lord God, ipakita niyo po sa amin, Panginoon, kung ano po yung magagawa po namin sa iglesia mo dito sa FCC Manila. Alam po namin na binigyan niyo po kami ng panawagan sa aming pong paglilingkod sa iyo. At ang hiling po namin, makita po namin, maintindihan po namin kung bakit po inilagay niyo po kami dito sa FCC Manila. Alam po namin na hindi po aksidente ang lahat, kung bakit dito po kami naglilingkod, kung bakit dito po kami nagpapagamit, Panginoon, because we know, Lord God, na kami po ay tinawag mo upang maglingkod sa iglesia pong ito. Kaya, Panginoon, as we sing the bridge part, Lord God, kalakip po ng aming desire, Lord God, to be with you, ay yung aming pong panalangin na ipakita niyo po sa amin ang iyong panawagan, Lord God, sa aming pong mga buhay. Let's sing the one thing. The one thing. Come on, church. The one thing that we ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask, Lord. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Come on, church, let us sing This Is My Cry for the last time. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayong nakatayo sa pagpapahayag po ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at ng lupa, at kay Jesucristo na bugtong na anak niya at ating Panginoon. Siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ipinanganak ni Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Tayo po ay dumako sa ating pong generous giving.
Isa po ito sa pinakapaborito ng mga taga-FCC Manila. Generous giving. Amen? Mga kapatid, sa darating po na first Sunday ng October ay ang ating pong ginuntoang kaloob, Year 2. Pinapaalalahanan ko na po kayo para po kayo po ay mag-ready-ready. First Sunday po yun ng October, ginuntoang kaloob, Year 2. Buksan po ninyo, ito pong mga Biblia, dito po sa ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 hanggang pong sa mga susunod na talata. Nais kong sa pagkakaliwat na po sa ating pong lengguwahe, kasi po English at ako po tatagalogin ko na po ito. Nais kong malaman nyo mga kapatid, patungkol po sa biyaya ng Diyos na kanyang iginawad sa iglesia sa Macedonia. Una, ang ating pong generous giving ay lagi higit sa lahat ay galing yan sa ating malalim na pagkaunawa sa generous na grasya ng Diyos. Amen? Yung ibibigay ninyo, ibig sabihin, Lord, ibibigay ko itong generous giving. Muli, yung 10% na yan sa lumang tipan, maximum yan. Pero pagdating sa bagong tipan, yan ay starting point na lang yan kung tutuusin. Amen? Yun ang pinagkaiba ng generous or grace giving. Verse 2. Noong sila ay merong mahigpit na pagsubok dahil sa kapighatian, nag-uumapaw ang kanilang kagalakan at ang kanilang sukdulan na kahirapan ay hindi naging hadlang sa kanilang pagkakaloob. Pangalawa, ang ating generous giving ay hindi nakabase sa kung ano ang kapal o nipis ng iyong bulsa, kundi sa iyong kagalakang magkaloob sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, halimbawa, yan man ay maliit, yan man ay malaki, subalit yan ay tapat na pagkakaloob sa Diyos. Halimbawa, nung ako ay estudyante, ang aking baon ay 100 pesos. Kung tutuusin sa mata ng may mga mata, maliit ang 10 piso. Tama po ba? Maliit. Yun po ay, pero malaki ang pwedeng ibili nun nung mga taong 2003 hanggang 2007. Yun po isang supot na po ng sinigang na baboy na may 2 slice. Pero, yung 10 pisong yun ay bunga pala ng katapatan. Amen? Kumbaga, out of faithfulness. Bawa, sa mga estudyante, kapag ang allowance nyo ay 50, 5 pesos kay Lord. Pwede po ba, Pastor Mark, na pag naging 6 pesos na yan, generous giving na yan. Bakit? Kasi ang tithes, hanggang 10% lang yan, correct? Pag 6 pesos mo and 50 centavos, generous giving na yan. Kapatid, congratulations, lumampas ka na sa bare minimum. Amen? Pag 7 pesos mo yan, ayan, umaangat ang generosity mo. Sa mga may pension dyan, kung ang iyong pension ay 20,000, yung 2,000 plus kay Lord yan. Amen? Palayain mo yan, kapatid. Huwag mo yung gawing bilanggo. Kapag ang tithes po natin na hindi natin binigay out of grace and out of joy, magmamakaawa yan sa iyong harapan at sasabihin, kailan hindi mo ako dapat gawing alipin. Ayan. Amen? Naririnig nyo ba na kapag tinanggap ninyo ang pera, pension, allowance man yan, o ano, narinig nyo ba yung pera na sinasabi sa inyo, huwag mo akong alipinin, ibigay mo ako sa church? Narinig nyo ba yon? Ako na dinig ko.
mga kapatid. Amen? Bakit tahimik ang mga... Bakit tahimik? Okay, verse 3. Aking pinapatotohanan, I testify that, na sa kanila, ayon sa kanilang kakayanan, at higit pa, sila nga'y nangagmamakaawa at pursigido na magbahagi sa mga kapatid na nangangailangan. Tignan nyo, no? Generous giving is not about your economic status. Ibig sabihin, ang palang pagkakaloob sa Diyos ay hindi pala yan base sa economic status. Amen? Mayaman ka man. Palitan natin. Low income ka man, minimum wage earner ka man, middle income ka man, upper middle class, upper class, ang generous giving ay hindi dyan nasusukat. Ang tanong ay, nais mo bang magtapat? Amen? Isa sa mga pinakamalaking challenge sa atin ay, kapag malaki na yung tithes, nakaka-challenge na ibigay. Tama? Pag 10 pesos pa yan, madali pa yan. Tama? Madali pang palayain yan. Tama? Tama po ba? Pero kapag ang tithes nyo na ay katulad ng tithes ni Donnie Pangilinan, mga milyon, no? Diba? Halimbawa sa isang kanyang project, yung kanyang talent fee ay 200 million. Magkano ang tithes nun? 200 million. 2 million. 20 million. Tithes niya yun. Ngayon, Lord, ang dami ko nang pwedeng gawin sa 20 million. Tama? Ang sabi ni Lord, Hoy! Huwag mong tignan yung, pati pa naman yung 10% pinagtitripan mo. Sayo na nga yung 90%. Ayan. So, challenging kapag lumalaki. Kaya, ang lesson doon, habang maliit pa yan, i-train mo ng iyong sariling magtapat. Sapagkat kapag napagkakatiwalaan ka na sa maliit, madali ka na lang slowly but surely pagkatiwalaan sa malaki. Amen? Kaya mga ushers, mag-ready na kayo. Mga kapatid, tayo ay magkaloob na sa Diyos generously and joyfully. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Salamat o Yahweh sa mga kaloob na ito na galing sa kagalakan at galing sa generosity niyo ng iyong pang mga anak. Bless the works of their hands. Hindi lamang po yung pong mga may negosyo o trabaho, pati ang mga estudyante na ngayon pa lang po ay dinidisiplina ng kanilang mga sarili upang magkaloob at magtapat sa iyo. Because tithes and generous giving ay pagkakataon namin upang ipakita ang aming nag-uumapaw na kagalakan at malalim na respeto, malalim na pagkakaunawa, malalim na pagkalago sa iyong sukdulang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
I-welcome po natin ang ating first time visitor. Kindly, tayo na lang po to be acknowledged. Si Sister Cristina Tumlos. Welcome po sa Filipino Christian Church, Manila. Maaari na po kayong po. Maraming salamat po. Para po sa iba pa pong announcement, mamaya po after service ang ating Sunday class, magkakasama po ang youth and adult dito po sa worship hall. After po ng Sunday class, magsama-sama po mamaya yung mga women's ministry sa tent para pagtulungan na isort yung mga damit po na ipamimigay sa mga nasunugan. And then, para po sa women's fellowship, next week po, Sunday, 12 p.m. po ang start. And then, para po sa ating mga elders and deacons, may board meeting po mamaya. Inaanyayahan ko po si Pastor Mark para po sa ating closing prayer and benediction. Napakalaking hamon sa amin, O Diyos, ang magkaisa. Magkaisa hindi lamang sa tamang aral, kundi magkaisa sa pamumuhay na bunga ng tamang aral. Ito po ang inyong panawagan sa amin bilang isang iglesia, O Diyos. Siya nawa, tulungan mo po kami bilang individual na bahagi ng iyong iglesia dito sa Filipino Christian Church Manila. Magumapaw sa amin ang isang puso na kung saan huwag agad madala ng maling turo. Tulungan mo kami. Tulungan mo rin kaming magumapaw sa aming puso, Ama, ang kagalakan na makibahagi sa youth class and Sunday class. Tulungan po kami, Ama. Kaya naman, O Diyos, aming itinatagubilin ang patuloy na paglago ng FCC Manila, hindi lamang po ngayon, kundi sa mga paparating na henerasyon. Itaas po natin ang ating kamay patungong langit. Tanggapin po natin ang mayamang biyaya ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, ang kagalakan, ang kapayapaan, at ang patuloy na pagmamalasakit noon ngayon magpao sa walang hanggan. Amen at Amen. Magkamayan at magbatian sa bawat isa. Happy Lord's Day po.